Nananawagan po kami sa mga kaibigan namin sa Manila. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Thank you guys for today. Thank you for tuning in. Thank you for Bye. tuning in. Shout out ang first watcher. Si Almanzor. Ug si I'm gonna Dang fix Dong my Ding. ano. Kinsa ni si Dang Dodong. Maayong hapon sa Dakbayan sa Manila. Maayong hapon. Aduna na pod mi mga kabuang na ihatag sa We are here pero hindi magsusulisit po. I feel so fat. I feel so, Joshua Bebis, hi, hello. Si Eric Cruz, yes, taga Manila here. Oh. si Eric Cruz. So we are currently Si Troy Moreno pala. Joshua Hi, Bebis. Troy Moreno. Hello sa inyo watching from Alberta, Canada. Ooh. From Lekram? Shout from LU. Iyan. Hey, Ian. Or supposedly, punta kami ng LU kanina. It's just that our driver, yung driver namin, matagal gumising. So, hindi kami nakapunta. Sa jump kontrabi kasi nambababae. Hi, Gabi-gabi, Mitch. nambababae. Party tayo later, Mitch. Dito pa, friend ko sa law school. Mayong gabi. Oh, wow. Wow, thank you for the 20 stars. Diretso nag-20 stars si kay Paolo. So, guys, paulanan kayo ng stars. Actually, nandito lang kami para humingi ng stars sa inyo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong mahiya. Okay lang talaga kahit 200 stars each lang. Okay lang talaga. Hindi po kami namimili ng stars. Ano daw ang bago? Okay, mamaya may sasabihin ako about the resort issue. Ay, bago yan? Hindi ko laging alam. Totoo? Yeah, sandali lang. Kukuhaan muna ako ng something to ponder. I do not know na meron pala tayong resort issue. Sino tong sa resort issue? Hi po sa inyong dalawa. Hello, Marilyn, Kabugas, and si Je. Sino pa ito basahin natin dito? Hi po mga idol. Bakit din nagpapakita ng putang inang yun? Hi Tio, watching from Japan. How true po na may event si VP September 2021 sa Nagoya? That's correct. That is correct daw. Meron daw talaga event si VP Sara sa Japan by that time. Saan? Sige, payahan mo na ako. Nag-chismis si Paolo? Anong bakit nag-usapan natin? Bakit ka nag-chismis? Hindi ko nga din alam. Nakikinig nga ako sa inyo. Sabi ko nga, ano daw? Alam nyo, gusto nyo ba makilala to si Kimwell? Ika nga dito. Yung driver namin na matagal gumising kaya di kami nakapunta sa Chicks ka ng chicks kasing hayop ka. So kumuha lang ako ng mapapatungan kasi sobrang Bakit ka papatungan? maliit. May mga bagay kasi na mas masarap pag pinapatungan. Gago! Can you get the other bottled water, please? Ba't ka tawa ng tawa? Hi guys! Mag-send kayo ng stars because I'm here na. I'm just fixing our phones. Napaka-social mo naman sa I'm just fixing the Okay, yeah, I know. Sandali lang na. Basic pa lang yun. Hindi ko pa ginamit yung mga ko. Okay, so eto na. Unang pasabog. Anong resort? Somewhere in. Okay guys, ganito yun guys. Hindi alam nyo ba si Baby Gasol, hindi lang nag-e-end yung story niya doon sa Abugbog Bana, Abugbog Berna niya. May another may another issue naman sa isang resort somewhere in Surigao. It's a place called Surigao. So ganito yon. Nung pumunta siya sa resort, ang resort kasi is famous siya sa lugar nila. Tapos of course, wala namang mahirap Si Gasol to, di ba? Oo. Wala namang mahirap na nakaka-afford mag-build ng resort, di ba? So normally, mga mayaman talaga yung mga resorts owner, mga ganyan. So, ang chika is ganito. Nung dumating si Baby Gasol doon, sino yung gustong when she arrived there, binigyan siya ng parang anong tawag dyan? Parang receipt para sa booking niya ata, ganon. Tapos nagalit siya kasi ang binigay daw na receipt is hindi yung parang sa booking niya ata, parang environmental fee, parang mga ganyan, which is hindi pala totoo. So fake news niya. So siniraan niya yung resort. Feeling ko, anong tawag dyan, Pao?
Ganun siya ka-cheap. Yung hindi parang scam niya ba, parang way of ano niya, Para mabigyan siya way ng- of way of intimidating the resort owners para ano, Para maka-free siya. maka-free siya, Freeloader or ka talaga, ganyan, jump ganyan. pack, no? Oh, hindi. Huwag mong i-mention yung pangalan. No. So yun, ang nangyari is, yun na nga. So, at that time, nagalit yung resort's owner. Ang ginawa niya, nag-file siya ng case. So may bago na namang kasong haharapin si Baby Gasol. At that time, kasi nga, nalaman niya na anong tawag dyan, na may bago siyang case. Oh my God, what happened to the ice cream? Naging sabaw. Dali lang. Naging sabaw yung ice cream namin, guys. Hindi pala nag-work yung fridge dito sa hotel. This is not good. Hala, naging sabaw yung ice cream. Oh my fucking goodness. I was about to eat Malamig ba this siya? sana. I don't know, it's malamig, pero nag-melt siya. Sorry, grabe yung chika, no? So, noon na nga, kinasuhan siya. So, resort owner. Oh, na resort owner for, for maliciously spreading misinformation and, malicious information about the resort. Kasi nga, noon yung resort doon famous na resort yun. So, ang kinausap niya first is yung kaibigan niyang tumakbo bilang official, bilang Naghahanap ng tulong. bilang public servant. Pero dined mo siya. Oh, thank you Jan PC for the 500 stars. 500 Pambili doon ng stars. Baby Gasol. Gusto ko 'yan. Oy, mga followers ni Pao, magpaulan din kayo ng stars. Baka yan. naman. So guys, 'di ba? Nung nag-live ako about kay Baby Gasol, 'di ba, marami nagsabi na baka gawa-gawa ko lang yung story, and then eventually lumabas ang 'di ba? Ang people involved lumabas, so na-expose siya. So guys, hindi ako nagla-live kung hindi ko hawak yung mga information. Ebidensya. Before ako naglalabas ng mga saloobin dito sa social media, may Ay, wow! may proof sa mga facts na pinagsasabi ko. But sometimes, tinitwist ko yung story para, iwas libel. Ganyan ang mga matalino. Pero kung kayo na naka-follow sa akin, na alam nyo yung way of writing ko, way of, communicating with you guys, so you would understand. So may tanong ako, naniniwala ka sa narrative niya na sinakal talaga siya, ganyan-ganyan? Hindi, no? Hindi. Kung sinakal talaga Very siya. impossible. Dahil kung ako yung sasakalin, hindi na ako magli-lips to lips online. Hindi na ako magli-lips to lips online. Yun. Hello. Kim Will? So yun na nga. So kinausap niya na. Pero tinurn down siya ng kaibigan niya. Hoy! Ang apa ni Josecita, thank you so much. Thank you for the 500 stars. Hello! May pa-star sila kay Paolo. Gawin niyo kaming aso, please. At Uy, nasa takbo. Manila pala kami, by the way. Just so you Pero know. hindi kami magpapakita sa inyo, baka i-warrant niyo kami. Yan. So, yun na. So, nung humingi siya ng tulong, and hindi siya tinulungan, she was turned down by her friend. Kasi nga, that friend is already in public service. Nanalo kasi siya last election. Tapos, yun, naghanap siya ng lawyer. Tapos, ang isang tao, kinausap niya doon sa Surigao. Oo, sa lugar ng Surigao. Kinausap niya, kasi nga wala pala talaga siyang lawyer. So, for every case niya, it's not true pala na may 6 lawyers siya. She cannot So, afford it. yes, I know that she can't afford. Kasi wala naman talaga siyang, hindi nga na-approve yung visa niya, di ba, sa Japan. Kasi she has nothing to show. Wala siyang financial statement. Yeah. Uy, nag-send ng star si Madam Ruby de Los Santos. Thank you, Madam. Ruby! Very pretty. Tapos yun na, nandito si Chef Patrick ko. Chef Patrick, mag-send ka na ng 1,000 stars. I challenge you. Chef, kakain kami sa inyo ulit. Pupunta kami sa Takaw, kakain kami ulit doon. At Fat Cow. Sa Fat Cow. Si Chef. So yun na ha. I-continue ko muna pa yung story para go. matapos na tayo sa sa segment na to. Kay Paclo. So naghanap siya ng lawyer. So may kinausap siyang lawyer. Anong sinabi ng lawyer? No, we're not gonna take the case kasi nga klarong-klaro natalo. Kasi klarong-klaro talaga na malicious yung ginawa niya. So ganyan yung atake niya. Para mang ini-intimidate niya yung mga businessmen, mga resorts owner na tinatakot niya ba para siraan niya and everything. Para bayaran siya. Para either bayaran siya or Malibre mahingi siya ng silence fee or malilibre siya. Kadiri. So yan yung story, guys. And one of these days, another day, another mug shot.
Okay, may tanong ako. Naniniwala ka ba sa sinabi? Ay, sandali lang, Pao. You know what? Yung tumawa tayo ba? Ang ganda na ngipin namin ni Pao, no? Thank you, Doc Roy. Thank you, Doc Roy. Hello, Oh, diba? RC Dental. RC Dental. Salamat po sa aming mga ngipin. Wow. Oo. Sana all. Sana may background Ano music yun, kami. Pao? Ano yun, Pao? Putang ina. Ay, sorry. So, I know, guys, I know that you guys are so... Hala, i-Gcash lang balik sabi Nanay ni ko Sir. nanonood. Hala. Hi, Tita Prim. Thank you, Chef Patrick, for the 300 stars. Si AC Sun din. Thank you, AC Sun, for the night. So yeah, sa inyo guys, na mga naka-follow sa amin, and very invested sa post ni Paolo kahapon. Yes, nag-away kami. Nag-away kami kasi ito pala si Paolo guys, na in love siya sa akin. Uy! Kapal mo pa. Hindi, biro lang, may jowa si Paolo. Hindi, may mga misunderstandings lang. Actually. May mga misunderstandings lang, tapos, hindi Which is good because we kept it quiet. Yeah, we keep it quiet kasi, although, normal talaga yan, di ba, sa friendship, ganyan-ganyan. At least, hindi talaga namin siniraan yung isa't isa. Kami yung siniraan para mag-away kami. So, we sorted things out yesterday, and we found out na the problem pala is not between the two of us. The problem pala lies from those people who spread, negative things about us, fabricated stories that did not even happen. So that's the trigger. And so that's also the reason why Paolo and I, we weren't able to talk for a couple of days. Tatlong araw lang naman. Tatlong araw. Tatlong araw lang. So yun na. So we're good now. We're back to business. Back to business regular as usual. programming. Back to regular programming. And yeah, so I think it's very normal kasi sa family nga, 'di ba? Mag-aaway nga ang kapatid at kapatid. Hindi naman kami talaga away na away. It's more on kasi it was between us lang, 'di ba, the conversation, sagutan. Hindi kami kagaya nila maharlika that kailangan pa ilagay sa Facebook, kailangan pag-usapan ng buong Philippines, which is not proper because hindi kami kagaya nila. Right. And also guys, if you are not from Davao or if you're from Davao and if you haven't tried Fat Cow, Takaw, and Asian Cow, you should visit guys. Ang sarap ng mga food doon. May tanong ako, eto pa, isang pasabog. Yeah. Bago ko makalimutan. Sinabi ng ex-husband na she's earning 6 digits? Oo. Can you tell us more about it? Yeah. Paano nasabi ni ex-husband na she's earning? Daw ko no. Actually, sandali lang. Actually, I-appreciate muna salamat natin sa ito. gift mo. Salamat sa gift mo ng Michelle Lozano. Salamat ha. Na-shock ako kasi nag-heart-heart na yung screen ko. Nagpaulan na sila pa. Uy, Ang mga baka naman followers mo ako. hindi pa. Si Joyce Kawawa Bartolabak and si Aaron Peña. Huy, Aaron! Nagsisend ka pa talaga, Aaron, no? Baka naman. Shout out pala kay Crisette. Guys, ito si Kifi Chu. Hindi nagpapakita. Magaling lang yan sa chat. Yung babaeng yan, sinungaling din minsan, no? Attorney Trixie. Si Attorney Trixie, si Joey, yan sila? Bad shot yan sila sa akin. Bad shot yan sila. Ang gagaling mag-chat eh. Hey, welcome, mag-dinner tayo. Until now, hindi nagparamdam. Mga hinayupa kayo, ha? Balik tayo sa 6 digits. Actually, naniniwala ako sa hubby. Sa Sa ex-hubby. Hindi pa naman sila ex, technically, by paper kasi, hindi pa sila annulled or, Pero ang masasabi ko talaga is, ganyan kasi yung pattern ng babae. Ganyan yung pattern niya kasi, even before pa, yan yung reason bakit hindi siya makapasok sa mga Dutertes eh. Kasi namemera siya. Imagine, siya, parang nag-tour around siya, na bringing the names of the Dutertes, tapos nanghihingi ng pera sa mga politiko. So possible talaga nakakakuha siya ng 6 digit? Possible. Lalong-lalo na yung amo niya ngayon, yung principal niya. Diba? Ganito din, kung national issue, okay naman yan pag-usapan ng kahit sino man. Yes. Okay? For example, ako, diba? Yes. Ganitong topic about flood control project. So, it's a national issue. So, that's Correct. for everyone. Correct. Pero, pag pupunta ka sa isang lugar, for example, pupunta ka sa isang city or sa isang municipality or sa isang place, isang area na kung saan you're not even a resident there, and then you attack someone, a kagawad, a mayor, or for a reason, you really are a paid hack. Why? Because
no one in their rational mind, in their right mind, na i-attack mo lang yung tao na hindi mo naman alam yung factual, you know, antecedents ng mga pangyayari. See, for example, pumupunta siya sa mga islands attacking a certain family there, a political family. Hindi naman siya And she's not even from that island. Oo, tsaka hindi siya kilala. Diba? So kung, diba, tanga ka ba? Ano, gagawa ka ng problem mo, pupunta ka sa isang lugar at i-bash mo lang yung mga politiko doon. So, there is really something wrong with her. I think so. You know why? Kasi sabi niya, wala Kikita daw na yung siyang- ano ko, boobs. I think so. Kasi alam mo, sabi niya dati, natandaan ko sabi niya, she didn't vote for a standee. But, Oh yeah! diba? And then now, naggawa ulit siya ng video saying si Sir, si PRRD, si Tatay, biglang ba't ang bait-bait mo? Samantalang nung eleksyon, I didn't vote for a standee, nalilisik pa yung mata niya. Feeling ko kasi sinusuka na siya. Because to begin with, wala na kasing naniniwala sa kanya. Ang naniniwala na sa kanya, troll farm. Actually. Troll farm na lang na. If you guys are seeing people na nagko-comment pa doon sa wall niya or yung sa page niya, ganyan, those are people who are blinded with, you know, yung fanatics ba? Yung Thank you, Jan. Hala. Oh, PC. Thank you, Jan PC. Pambili Bili na. ng Baby Gasol, dear Paolo, 500 stars. Thank Oh, wow! Pwede tayo mag-party ngayon? Oo. Pa-party daw tayo Bawal mamaya. Sound baka kasi makapirit ka. I know. What can you say about the Nepo babies? Yo, thank you for bringing that out. Na Nepo baby. Bringing that up. Hindi. Yan yung problem ko guys sa preposition. Hindi ako Thanks for bringing it. Position lang. You know, Bringing it- for bringing it over? Side. Ay, pala. Hindi. Yung Si sa mga Nepo. Nepo babies, marami kasi akong kilala guys. Okay, You know chika what? muna first. Oh, Sino si Nepo muna? basta wag na natin i-mention, baka i-libel tayo, di ba? Sa bagay. O ganito yun. Marami talaga mga Nepo babies. And you know what? Kami kasi, Oh. ako, I'm just an ordinary Filipino na nagwo-work na, 'di ba? And of course, God is so good na bless niya naman ako and I'm able to afford the things that I want in life ba. So there are times talaga na pumupunta ako sa mga clubs, mga bar na, and of course, nag-VVIP ako. Hindi ako yung nasa gilid-gilid lang. Nag-VVIP ako. So, I book a table, binayaran ko, ganyan-ganyan. Tapos, of course, pag nasa bar na kayo, dapat, di ba, kung nasa VIP area ka, VIP ka din. Dapat level... You act as a... Yeah, you act like one. Then, parang yung level of service na pinapakita nila is yung VIP treatment nila. Kasi nga, nag-VIP ka eh. Yes. That's your privilege of taking advantage of the VIP table, mga ganyan. Bayaran Tapos, mo. dito yung table ko, together with my friends, and then, dito yung anak ni, Ni basta, letter A. basta dito yung anak niya. Tapos, alam mo ba, Oh. umalis talaga yung mga bouncers kasi pinuntahan yung table niya. Tapos, guys, imagine na hindi pa nabugbog yung mukha pero pangit na. Yun pa ang binantayan. Unfair. Unfair masyado. Kasi nga, kilala sila ng mga Nepo baby, anak ng mga congressman, charot. Anak ng mga congressman, ganyan. Tapos, same lang naman kami ng iniinom. So ano yung difference, 'di ba? Hindi ko talaga alam. So, ito 'yon. If anak ka ng mga, for example, anak ka ng mga congressman, anak ka ng contractors, or anak ka ng politicians, Yung mga big mga old rich fam, kung anak ka, it's not your problem kasi na pinanganak ka na mayaman. Ang problem kasi is your entitlement. Na kung saan you are making it your attitude ba na so may ganito ka ganyan, you're making it as your personality na okay. Ganito pala ha, ganyan. So, ganyan, dapat entitled ako, girl. Pangit ka. Wrong. Oh. Yung asal mo, ano mo ba? I-level mo kung ano yung klaseng mukha meron ka. Kasi kahit kahit anak ka pa ng congressman, kung pangit ka talaga. And kami guys, hindi kami nagbabow down. Kahit mayaman ka, kung pangit ka, wala kaming pakialam. Plus ugali. Oo. Punta ka na lang sa Laxmed. Paganda ka doon. Nag-comment si Daryl Yap. Anong sa'yo, direct? Direct na sa Manila kami. Baka Game gusto mo na, mag-dinner. wag na salita, torjaka na. Oy, Sabihin mo mouth. nasaan siya. Nasaan ka? Di ka naman nagpapakita. Puro ka ganyan direct. Tapos ganyan. Yung kami. plastic talaga tong mga Tagalog, no? Yung mga taga Manila ba? Si Direk, kung makachat, parang close friends talaga kami. Tapos pag nandito, di pag magpakita. nandito, hindi nagpapakita. Si Q-Feature, nagko-comment na ganyan-ganyan. Pag nasa Davao, pero wala, hindi nagpaplastic tong mga Tagalog. Feeling ko talaga ang problema sa Pilipinas ay hindi mga Bisaya, hindi mga Cebuano, mga Tagalog. Wow! Nurse
Maki ba? Macy. Macy. Stay Fab. Wow! Wow, Naka thank 500 you. stars na Hoy, naman si Paolo. teacher And another, ko. Dian. Teacher Bonus ko ko yan. today. Hala, appreciate the message. I love you, teacher. Bonus ko today, and as a teacher, I am proud of you pa. Wow! Hey, teacher ko sa high school ng second Wow. year hanggang Sa mga teachers ko dyan, alam ko na punong-puno kayo ng loan, pero mag-send kayo ng stars. I love you, teacher lady. Taga-Thailand siya, nagtuturo na siya Ah, ngayon sa Thailand. wow. Thank you guys for sending stars to Paolo. Sa mga followers ko dyan, gising. Ano to? Dalawang phone yan? Yes, dalawang phone yung ginamit namin. Thank you. Para yung rich. So guys, tapos na tayo sa resorts issue. Oh. Tapos na din tayo sa personal na buhay namin ni Paolo, so wala na. Tapos na Tapos tayo na din sa doon. mga Nepo babies. Tapos sa tayo kay Gasol. Sa flood control na Oh, tayo. ito na. Yan ang sasabihin ko. Putang ina kasi to si... Oy, wow. Thank you, Chato Manalo. Oh, wow. Kasali ako. Guys, yung sa flood control... Flood control na tayo. Huwag na kayong maniwala sa PR stunt ni BBM. The real problem ng Pilipinas, guys, Oh. hindi lang, it's not just the contractors or the DPWH. Ang biggest problem talaga ng Pilipinas is si BBM. Bakit? Hindi ba si Tambi? Both. Dalawa yan. Biggest talaga si BBM because he holds everything eh. Yeah. He's a Diba? president. The chain of command, yung signatory of the budget, siya lahat. But from 2022 to early of 2025, he allowed the congressmen to work with the contractors and to work with the DPWH. In 2022, if I am not mistaken, 4.5 billion ang confidential/intelligence fund ni BBM. Ano ba ang purpose ng confidential intelligence fund? It is of course to investigate, to provide surveillance para makita kung sino yung mga tao na nangungurakot Okay. or gumagawa ng mga anomalies sa government projects, sa programs. Yung confidential intelligence fund kasi, hindi lang yan about the military thing. Pati yan. Pero, hindi ginamit ni BBM ang billions of confidential funds and intelligence funds niya para sugpuin ang issue ng flood control. Oh. And it continued in 2023 and in 2024. In fact, in 2024, kasi nga, bangag siya, hindi niya na-realize yung mga bagay na lumalabas sa mouth niya. He bragged about the 5,500 flood control projects. Okay? Sabi niya, we have completed 5,500 flood control projects. Ganyan-ganyan. Grabe, no? So meaning to say, may data sana para ma-double check niya whether or not those flood projects exist. Hindi niya ginawa. Naniwala siya. And in just few days, Mother Nature fact-checked the flood control projects na kung saan lubog sa baha ang Metro Manila, yung NCR in 2024. And because of that, nagising ang mga tao. Akala ba namin may 5,500 flood control projects? Nasaan na yun? Hindi natin in 2025, instead of using the intelligence fund or the confidential fund to investigate those people, kung saan talaga nanggaling ang issue, ano ang punot dulo ng ghost flood control projects, and saan napunta ang billions na funds sa mga proyektong ito, ang ginawa ni BBM, nag-launch ng sumbong sa Pangulo website. Tang-ina. Tang-ina. Sira ulo. Diba? Pao, mag-launch ka lang ng website. Ano ang direct Ano ang direct benefit? Ba't ba ito nanalo? Makikita natin doon, mariresolve ang problem just by launching that Sumbong Pangulo. o sumbong sa Pangulo website na yan. Kasi pag may flood control project na isumbong tapos iimbestigahan. No! If nasa right mind ka pa, kung tama yung pag-iisip mo, you utilize the confidential and intelligence fund, send investigators, investigate everything, then boom! Correct. Kasuhan mo lahat. Pero wala eh. Huwag kayong maniwala. Nag-PPR stunt lang yan. Ang ginagawa niya, as if he is in control of everything ba? As if he is seeking accountability to these people. Pero hindi pala. Correct.
Correct. Yan yung isipin ninyo. Kasi nga, from 2022, 23, 24, and early of 2025, he hasn't done anything to resolve the problem. It is only now, kasi ginagamit na ng taong bayan. And not only thousands of Filipinos, but millions of Filipinos are already aware na kung saan napupunta yung pera allocated for the flood control projects. Yan yung problem. So kung nakikita mo, BBM, Bongbong Marcos is the president of the Philippines. He has billions of confidential and intelligence funds. Billions, not only 125 million, but billions. At the same time, as the commander-in-chief, he possesses the chain of command. So meaning to say, dapat alam niya from the top until sa pinaka-bottom, alam niya yung parang ins and outs ng mga projects na yan. Hindi niya ginawa. Hindi niya ni-utilize. Instead, nag-spread siya ng fake news na the administration was able to complete 5,500 flood control projects na kung saan COA and DPWH did not even, vouch whether or not the figure is correct. Correct. Confirm. Yan yung problem. So kung i-analyze niyo yung lahat ng mga bagay na yan, 'di ba? Ang daming na-expose district engineers, contractors, mga ganyan-ganyan. Right. Sila, mga worker. Pero sino talaga yung punot dulo? Yung nandito sa top. Kasi sa taas. Kasi ang intindihin niyo guys, walang mako-corrupt ang mga contractors or yung mga ng DPWH if there is a strict regulation to see and to see the the ins and outs of the flood control projects. That is right. Kaso wala nag-launch lang ng sumbong mo sa Pangulo Ano naman kaya sa tingin mo, anong mapapala ng sumbong sa Pangulo? Actually, may help naman siya kahit papaano. Say, for example, ikaw may nakita ka, this project sinabi na completed in 2024. Say, for example, one project is completed in 2024. And then, nung nakita mo sa website ng DPWH kasi nag-iisip ka, ongoing pa ang construction but it says, completed or wala palang nangyari doon pero sinabi na completed. So, you can sumbong that to the website. You can report that. But the thing is, why is he transferring the burden of reporting the ghost projects or yung mga corrupted funds ng flood control projects to the people? To the people. If he can mobilize his group sana to work on that aspect, 'di ba? Kasi may pera siya So, saan pala ginamit ang billions of confidential and intelligence funds? Correct. So, ngayon, nag-aaway-away sila. And because marami nang alam si Tory, boom! Ni-relieve. So, nakita nyo yon? You talk about the the speech of Tory kanina, di ba? Thank you sa mga supporters niya. Okay, let's talk about Tory. Dito na tayo sa next topic natin muna. Okay. Si Tory. Tory, is this parte ng drama or is it really true na nirelieve siya? Can you answer that? For me, this is part of a broader plan to weaken the support ng Duterte family. Bakit? Why? Ganito yon. Sinabi ni John Vic Remulla in one of his press briefings, sinabi niya na Tory has not violated any law. Even if it's contradicting to the resolution released by the NAPOLCOM. Kasi yung NAPOLCOM, sinite nila yung mga resolutions nila yung mga internal rules and regulations ng NAPOLCOM, right, na kung saan Tory has violated. That's exactly the reason why may resistance within the institution. So ang sinasabi ngayon ni Remulla, ni John Vic Remulla, ni John Vic Remulla ng Secretary of the Interior Local Government, the ILG, ang sinasabi niya kasi, BBM is preserving the image of the institution and not the person. So mas pinili niya ngayon ang institution kaysa tao. So mas pinili niya ang institution, ang NAPOLCOM kaysa tao. Pero what exactly has happened inside the institution? Meaning to, may rule, may law na brinake, na hindi finalo. Imagine nag-reshuffle ka and may resolution na pala sa NAPOLCOM na
before you do that, you have to ask parang yung mga board nila, mga ganyan-ganyan. So yan yung one problem. Pero because sinabi nga ni John Vic na walang that Tory has not violated any law, sige, ibigay natin yan sa kanila. Maybe totoo naman. But on the other side of the conversation, he answered a question asking na, may nagtanong kasi na journalist sa kanya, so what exactly is the reason why Nartates was chosen to be a replacement of Torre? Right. Ang sinabi niya kasi, si Nartates kasi daw is parang he exhibits integrity and honor. Again, he exhibits integrity and honor. So ito yon, let's connect the dots. Yung position kasi ng PNP chief, yung mga presidential appointments, those are positions kasi of trust and confidence. And kung tinanggal ka dyan, if you are asked to resign, if you are or if you are relieved from that position, meaning to say that very qualification is my problem. Oh. Meaning to say, there is a problem with the trust and confidence that the president has given you. And so, I decide to give up on you, to relieve you from that position. So, yan yung problem. Now, ang point ko here is, because nga, ni-replace na si Torre, meaning to say, wala siyang integrity and honor. Kasi why would you choose someone if, for example, if Nartates exhibits integrity and honor, why would you replace Torre? Exactly. Meaning to say, that integrity and honor is already lost. Pero ito, marami na kasing alam si Torre. Ang sinabi ni John Vic, hindi siya pinaparesign, wala, okay lang talaga siya. Instead, floating pa siya. I think floating pa ata siya ngayon. But sinabi niya that the president daw, kasi privy daw siya sa conversation nila sa president, ang sinabi ni John Vic Remulla is, bibigyan ng another position si Torre. Sabi ni which is, di ba? yes. And sa news, yung GMA, nagsulat sila na ilalagay daw siya sa anti-corruption parang department or agency, parang ganyan. But ito guys, intindihin ninyo. Kaplastikan ang lahat ng yan. Because when Bongbong Marcos became the president after he has taken his oath in 2022, the very first executive order that he did is to abolish the PACC. The Presidential Anti-Corruption Council, parang ganyan, the PACC. Inabolish niya. And ngayon, i-appoint niya si Torre sa isang anti-corruption agency. Think, kagagawahan. intindihin ninyo guys kung ano na yung mga nangyayari. So, di ba, nakakainis na parang binobobo nila yung taong bayan. And, isa pa, may power naman talaga ang president to appoint or to remove someone from office, especially if those are, presidential appointees lang, ganyan. Pero ang nakikita ko kasi, if someone's integrity and honor are lost while we are conversing now, di ba dapat hindi mo na siya bibigyan ng posisyon na kung saan integrity ang honor din ang patutunguhan. Ano ba dapat ang hinahanap natin sa mga politicians or sa mga leaders natin, di ba? They should have integrity. They should have honors, ganyan. So ang ano ko is, you put someone sa anti-corruption agency. Akala ko ba na-lost na ang honor? Akala ko ba na-lost na ang integrity? Speaking of integrity, Tio, sinabi din nila... Sandali. Ano mo yan kasi nawawala yung train of thoughts ko. Go. So, okay. So, ito na. The way I see this PR nila is, ang ginagawa nila ngayon is to really attack the Dutertes. Why? Correct. Balikan nyo ang House of Representatives about the flood control projects para ma-divert ang attention kasi nga bahong-baho na sila ngayon. Sobrang baho na nila about the flood control projects. Benny Abante is now opening his mouth and attacking the Dutertes. So ang pinaka-recent chika niya is yung about kay Mayor na dapat imbestigahan niya daw yung flood control projects ni Pulong. So si Pulong naglabas ng resibo. Ayan, ito yung mga projects namin, ganyan. Naglabas ng resibo. So kung nakikita ninyo ngayon, ang fino-focus na nila is ang flood control projects that
concern the Dutertes. Correct. They don't care anymore about the projects na nangyari dito sa NCR, yung sa Bulacan, yung sa Batangas, and yung sa Mandaue, and yung iba pang ano. Kasi ang main target lang naman talaga nila is ang mga Duterte. So yung narrative nila ngayon is they are going back na to 2016, 17, 18, 19, 20 na mga flood control projects. 'Di ba? Kung nag-iisip kayo ng maayos, guys, you would realize that we are no longer talking about the past. Yeah. We are talking about the present. And the problem is the present naman talaga. Kasi nga 2022, 2023, 2024 wala. And billions of money are involved. And what's worse, they are impeaching someone because of the 125 million confidential fund, but they cannot impeach the president who approved the billions of money allocated for the flood control projects that did not even exist. Correct. Yan yung problem. Kaya ang sinasabi ko dito, yung biggest problem ng Philippines talaga, hindi lang ang mga contractors, hindi lang ang sa DPWH, si BBM. Mali eh, hindi na na-utilize ang intelligence and confidential funds niya. By the way, billions. And you know what? VP Sara only has 125 million sa OVP plus the few million sa DepEd. Pero ang nangyari, she has uncovered so many things. Yes. For example, Correct. 16 schools in NCR 'Di ba? na involved pala sa recruitment ang ibang teachers. And you need surveillance investigators to do that. Na find out niya that Raul Manuel pala is actually one of the few, front of the yung sa left-leaning groups pala na nang re-recruit. Oh my gosh. And there are around thousands of child abuse cases na nangyayari sa DepEd that are still unresolved until now. So maraming resulta yung 125 million. Ano ba ang result ng 4.5 billion confidential and intelligence fund of BBM? Ang sinabi niya, wala na daw active guerrilla fund ng NPA. Bakit may mga sundalo and pulis na namatay recently because of their encounter sa NPA? 'Di ba? Yan yung problem. So si BBM talaga ang problem. And ito pa, last election, one party list filed an impeachment case against BBM. Ano nangyari ngayon? Cancelled na sila. Wala na ang Duterte youth. Cancelled na sila. And do you think it's purely a maneuver of Comelec? No, the president has all the power to block that. Especially because, Naiisip ba niya ba to? Or sadyang talagang bububuhan siya? alam nila yan. It's just that, Pao, wala na silang ngayon. Wala na silang lusot. Wala na silang lusot. Because people are thinking already. Yes. And why are they, doing their best to crack down the vloggers, lalo na yung mga pro-Duterte? Because we are the ones speaking up. We are the ones exposing them of their hypocrisy. Correct. We are the ones letting people understand if what's really happening in the status quo. Correct. Check and check. Kaya ngayon, nagka-crackdown sila. Imagine, nagsusulat ka lang ng opinion, they consider it as fake news just for you para ma-filean ng case. And for them, para habulin ka because you are doing this and that. Because you're speaking And you are your favoring mind. the Dutertes and you are speaking your mind and you are attacking the very administration that is very, harap-harapan naman natin. incompetent. Reaction naman natin yun sa nakikita natin. Exactly. Diba? Parang, may question pa ako, T. You Yeah. mentioned earlier about integrity. Sabi kanina, I saw some reporters na meron tinanong si Auntie Claire about lifestyle check ng mga politicians. Yes. Tinanong din doon if papayag ba raw din si President na i-lifestyle check din siya kasi sila naman yung Ang sinabi niya that the office of the president, Yes. the executive branch is really willing daw para mag-lifestyle check. Olga. Hi, Attorney Hillary Olga Reserva. Complete yun, ha? Day, tanaw sa mo mga weng. We miss you, attorney. Hindi, ganito yon. So, yes, very good. Nakita ko din yung interview na yan kanina sa lifestyle check. Ang sinabi niya that the executive branch daw is so open for lifestyle check. Okay.
edi simulan natin mismo sa pamilya ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Yung nakikita natin ngayon ng mga anak ng politiko na nag-flex ng mga airplanes nila, ng mga helicopters nila, yung mga resorts nila, yung mga businesses nila and everything, yung mga luxury bag nila and everything. Oo. Namana yan Pinamana. sa mga Marcoses. Bakit? Si Bongbong mismo ang nag-flex sports car habang ang Pilipinas ay lugmok sa utang during his father's time, habang ang Pilipinas ay gutom, especially yung may crisis sa Negros. And BBM was flaunting everything about his education, about his privileges abroad. So, sa kay BBM yan nagsimula. So, pag mag-lifestyle check tayo, simulan natin. Umpisahan natin kay Lisa Marcos. Hindi lang lifestyle check, drug test din. 'Di ba? Ganyan lang ganyan lang dapat. Naloka ako doon sa hindi lang lifestyle, drug test. Oo, ganyan. Isa pa, ito pa ha, nothing against the kakampings. Kasi may nakita na naman akong post They are now considering like, yung mga anak ni yung kay Lenny Robredo ang mga anak niya na hindi na, no need to lifestyle check na daw kasi nga, simple lang. Guys, maraming luxury bags sila, hindi nyo lang alam. Hindi gumagamit niya, hindi mga luxury bags ang mga anak niya. Si Lenny nga may Balenciaga, kitang-kita sa picture. Alam nyo ba magkano ang Balenciaga? 120 to 130 up ang price niyan for one bag alone. So how can you tell us na So dapat lifestyle check lahat. So kung lahat naman talaga. O sige, isama nyo na si Kitty. Baka sabihin ninyong bias ako. Sige, nakita nyo naman kasi si Kitty, di ba? Naka-Breaks din yun Hermes. Hermes. Lifestyle check nyo si Kitty. Marami naman yung businesses ang mama niya. Oh. Yeah. Marami namang businesses si Hanilet. So isama nyo siya sa lifestyle check ninyo. Pero huwag nyo kalimutan ang mga main players, ang mga key players. Lifestyle check ninyo ang mga anak ni Romualdez, ni Zaldico. Yes! Yung mga contractors. Amen! Na related sa mga congressmen. Correct. Diba? Correct. Lifestyle check nyo lahat. Mga anak ni sino pa yung Madami. yung diba? nasa La Union? Sa La Union. Ortega. Lifestyle check nyo silang lahat. Ortega. Iba yun sa utak ko. Ganyan. Sino yun sa utak mo? Lifestyle check nyo din si Rog Gutierrez. Isa pa yan. Oo, 'di ba? Contractor daw ilang ilang government projects yung nakuha nila. Ano ang mga ma-achieve nila dyan sa mga pang-lifestyle? Isa pa, sandali lang. Lifestyle check nyo for si Stella Kimbo. Ayan! Lifestyle check nyo si Stella Kimbo in my life. Ayan na. Okay, yan. Thank you so much. So, lifestyle check ninyo, again, sa Stella. I was saying earlier na, lifestyle check ninyo si Stella Kimbo. Lifestyle check ninyo ang mga congressmen. 'Di ba? Ang mga relo pa lang, 'di ba? Naka-Patek, naka-Rolex, naka-ganyan. Lifestyle, magkano lang ang sweldo ng congressman? Nasa 300k lang ata, 'di ba? Kasi 'di ba? 200K ang or job 300K. talaga nila is public servant. Yes, public service. They need to craft or legislate. Yan lang naman. To craft laws, yun lang. Ang trabaho nila. Anong tingin mo ma-achieve nila nito sa lifestyle check na Actually, wala. Diba? Wala, actually. Even if i-expose natin yung mga anak ng mga politicians na yan, wala talagang mangyayari. If walang someone ba na, for example, maglakas loob na file ng case, mga ganyan. Imagine there are pending cases sa ombudsman against Torre, against Remulla, against Marbil, against everyone. Lalo na yung mga nag-group effort to bring Digong sa The Hague. Hindi pa nga umuusad yung kaso about them against them So ano pang natin? After lifestyle check, ano ba? So what's next? Diba? Thousands of people ang i-lifestyle check. What's next ba? What do we achieve from that? Yeah, expose them. May mangyayari ba? Marami yung pera sila may mga babayaran lang nila yung mga kapitan na yan, mga purok leaders na yan, babayaran lang nila, kukuha yan ng tao na magvo-vote sa kanila. Nothing would happen. Philippines. Diba? Pero okay ako sa idea of lifestyle check. I'm not against it. It's just that, Kalokohan. what exactly do we get from doing so? Diba? Are we gonna file cases? Ill-gotten wealth issues para sa mga na yon? Sa mga taong yon?
Wala eh. Kaya nga dapat magsisimula sa Office of the President. Ganito na lang, suggestions na lang. Ganito, yung lifestyle check, umpisahan natin sa Office of the President. Doon talaga. O, doon. Tapos, Vice President. And Tapos, bababa tayo. Senate President, Speaker of the House. Tapos, yung mga, mga alipuris lang nila na, nakikinig lang sa mga anong tawag dyan? Mga leaders Mga nila. leaders nila. May sila tanong- na ang next. Mahubar Nila. May tanong ako, on top of that, I saw your post earlier about Hey Darian. What was that all about? Ito si Hidarian daw. Di ba tinawag niyang Sub-Saharan ang Mindanao? Na yung Human Development Index daw natin dito sa amin sa Mindanao is Sub-Saharan level. Pero the moment na prinopromote niya si Torre, ang sinasabi niya, the next president from beautiful Mindanao. Putang ina, akala ko ba Sub-Saharan kami? Bakit naging beautiful Mindanao na naman, Richard Hidarian? If only fluent ako mag-Tagalog, no? Mag-yaw-yaw na gyud ako ba? Mag-yaw-yaw na gyud ako. Hindi kasi ako fluent mag-Tagalog. Kayaw-yawon ka masyado. Oo, kayaw-yaw na ako, guys. Hindi lang talaga ako, magaling talaga magsalita ng Tagalog. Kasi gusto ko talaga yung lasap yung mga words mo. Say, putang ina mo. Kayaw-yaw na talaga ako masyado. Gusto ko na magyayaw ba? Hindi ko alam. Ano kaya yung nakita nila? And Hidarian, Dilima, and the rest of the Kakamputak cult, they are peddling the same narratives. They are supporting Torre because nga, popular. Diba? Yan yung sinasabi na, very popular, very sino bang hindi ba magiging popular na PNP chief? Abusive ka. Imagine pati simbahan, pinapabakbak mo. What's bakbak ba in Tagalog? Anong bakbak? What's bakbak, guys? Yung parang ganyan, oh. Gikan ng gikalot. Ansa na? Oh, ginapakalot. Pati simbahan, ginapakalot. Ansa nang bakbak is Tagalog man siguro? Hindi ba? Pero, Pinapadrill? Arte naman. Pinapadrill. Anong, guys, comment down below. Ano yung bakbak sa Tagalog? Guys, thank you so much sa mga nag-send ng stars. Mag-shoutout muna ako pa. Ako muna ha. Go. Shoutout muna ako. So, oh my goodness. Thank you, Gerald Ingles, Gigi Matulak Lumawag, Ishami, Totong Viray. Sino pa ba? Ang apo ni Josecita. Ay, salamat guys. Oh, nandito na naman si Doc Miguel Baker. Thank you, Doc. 800 stars. Kulang pa. Wow, bakit ako Kulang wala, 1,000. Charot. Hindi ito maganda, Doc, ha? Eileen Olorga Remigio, Aaron Peña, Jane Angeles, Joyce Diba? Bartolabak, Michelle Lozano, Patrico, Chef, thank you. Sunshine Ramos Malinaw, Ruby De Los Santos, John PC. Oh, salamat. 500 stars kay John. Thank you. And Pao, mag-thank you ka, Bakbak Pao. din ata daw, sabi nila. Bakbak pa rin. Tama yun. Ay, paano ba ito? Ano ba Ay, yan? namali. Water. Pinapindot ako. Ay, Here. to. Sige, magpasalamat muna ako sa lahat ng mga nag-share, no? I would like to thank Chato Manalo, to Teacher Lady, Nurse Macy, John PC, A. Season, si Kath Cap 2 Olog, ang apo ni Josecita, Jilly Cup, Kojima, Xmel, Lynn, Verna, Eve. Maraming salamat sa inyong mga pastars. Oh, nandito na si Kifi Cho, nanonood siya, Pao. Ay, nako! Kifi, Ay, nako! no? Okay ka na sana, hindi ka naman kasi pangit talaga, okay? Kaso lang, pangit yung behavior. What's behavior? Tagalog. What's Ugali. Pangit yung ugali mo, Kifi. Nanonood ka ng live at hindi ka nagpapakita. Anong oras na? Pero ang lakas mong makachat, ha? Saan kayo? When kayo pupunta? Plastic talaga to si Kifi. Mga Tagalog, Bisaya. Basta mga Tagalog talaga, plastic. Ang problema talaga sa Pilipinas, mga Tagalog, guys. O ito, nahirapan na kami magsalita ng Tagalog. Kasi napipilitan kami kasi yung ibang followers kasi... Sabi ni Aldo, sa inyong dalawa. Ano daw? Hi. Asan man siya? Dito. Nahirapan kami, guys, kasi may mga following din kami na from NCR, from Luzon. So, they said na mag-Tagalog na lang daw, ganyan. Ito, we're trying our very best to speak in Tagalog. Diba? Hi, Sen. Sen, I hate you already. Because... Hi, Sen. Paano pala? Iring gigapon. Ano pa ba? So,
So magbabasa muna tayo ng comment. Sige, basa tayo ng comment. Ano pa ba? Ang ingay na hindi namin nababasa. Oh, Crisette, huwag ka na mag-chat-chat sa GC na yan. Walang iya ka. Ngayon guys, FO na kami nila Crisette, nila Joey, sino pa, nila Aaron, nila Coco, Loco, nila Attorney Trixie, hindi na kami friends. Hindi pala kami welcome dito. Wala, uwi na kami mamaya eh. Walang dinner na magaganap. Nakabathrobe na, matulog na ako. Ready na ako matulog kasi flight na namin mamaya. Hanggang sa susunod na natin pagkikita kung may susunod. Next week tayo na naman magpo-post. Renewal of friendship. Diba? Pag nasa Davao sila, grabe. Ay. Nasa Davao, ayan, free tour and everything dito, wala. Alam ko namang traffic talaga dito sa lugar ninyo ha, pero grabe naman. Ano talaga? Shout out kay Ate Jazz and Aldo na tumawag. Masama talaga yung ugali ni Crisette. Ano ba? Sali mo na si Direk Daryl. Isa pa yan. Isa pa yan si Direk, no? Plastic din yan. Yaw! Plastic din yan. Kung makachat, para bang tunay kong kaibigan. Hindi pala maasahan. Doc Baker, nandito ka ba? Saan Baka siya? naman. Oo nga, no? Si Joey, unfair din to si Doc Miguel ba? Si Joey, pinapapunta niya talaga doon sa Baker Medical Tapos clinic kami, niya. na kaibigan Tapos mo? kami, hala, tangina. Overpower. Taga Davao ka pa naman sana. Overpower ni Hindi ka nagpapakita. Rosalina Wala. Toril from Oh, Haro. ala Sen, I love you already, Sen. So siya lang, Sen. Sige, Sen. Noted ni Thank you sa Sen. Star Sen. Unta magpakita na kasi ako as Sen. Okay, Sen. Noted ha. Noted. Okay na Sen, okay na. Okay naman mag-FO basta ikaw involved pero huwag mo na siyang pansinin. Dito ka So lang. wala ko'y gift. Wala ko'y star. Okay, Okay, Sen. okay na na Sen. Okay lang yan. Noted, Sen. Ano pa ba? Hello, Paolo. Hello, Ludi. Uy, happy birthday. Shout out pala sa dentist namin ha. Thank you so much for everything. And my skincare kay Mimi's Facial Center for my aesthetic needs sa... Thank you sa Luxmed Luxmed. Aesthetics. Salamat po sa inyong lahat. Lami kaya ang nasa MyD ni mo, Sir Tio. Tingnan niyo yung MyD ko. Mag-send kayo ng ano doon. Stars. Mag-send kayo. Guys, you know what? Jowa na ako. Si Paulo kasi, 5 years. he's in a relationship, 5-year relationship. Ako guys, ever since bata pa ako. Taas kasi ng standards mo. No! Na-intimidate sila sa'yo kasi ang smart mo. Wala, ang standards ko, ang level of standard ko mga San, Alterado, ang ganyan. Akala ko mga Kimwell. When I was younger, when I still have not seen, when I have not visited a zoo yet, so gusto ko yung mga ganyan. Yung mga, hindi ka na ako ng Animal Planet. Correct. Yung hindi ko pa napanood ang Natural Geographic. Huwag ka mag-alala, Kimwell. Yung itsura mo ngayon, hindi lang talaga uso. Mamaya, Hindi ka naman talaga pangit. Hindi lang lang, uso. sa panahon ngayon, hindi lang yung patok na mukha. Yan na lang yung namin. Hindi namin sinasabing pangit ka. Hintayin natin yung trend. Actually, cute yung ilong mo talaga. Walang bridge. Like a bridge. Hindi talaga. Hindi. Uuso din yung ganda mo. Yung mga mukhang ganyan, hintayin mo mga 20-30 siguro. Pag nauso na yung adobong isda. Ganito lang yung mukha, pero, Oy, Kwentong Barangay, thank you so much. Pa-shout out sa kakablock lang ni Boljakan, Kwentong Barangay. Blinak ka na ni Boljakan. Alam nyo ba guys, if only if Tahimik only. sila ngayon, no? Hindi, kasi may linuluto yung mga putang inang yan. Ito kasi si Maharlika. Ang pangarap ko lang talaga guys, isa sa mga pangarap ko sa life, is makita ko siya sa personal. At sabihin niya lahat ng mga accusations niya against me. Kasi guys, again ang binubuhat ko sa gym, walang spatter, 80 kilograms. Baka maganyan ko 80 kilograms pa, maganyan ko talaga sa magiging punching bag ko yung mga buton lang mga tiyan and dyan. Tsaka sila man lait sa amin kung ang mga skin niyo ganito. Ako hindi pa ako masyadong makinis. Sa basic pa lang ito. Si Pao talaga ang sobrang makinis. Pero basic lang. tingnan nyo naman.
Di ba? Basic. Ako wala, no nothing. Ano lang yan? Isang light pa lang yan. Hindi pa namin ginamit yung mga lights namin na nagtra-transform ng mamukha namin. Chika lang. Chika lang. O sige, Shana, paalam na tayo at kami ay malibang na. maliligid. Kami ay malilibang na. Hoy guys, grabe no, ang kaibahan no. Sa Tagalog pala, iba yung meaning ng libang. Parang Libang, libang. Parang leisure, parang enjoy, libang. libangan. Malibang sa amin guys is yung mag-poop. Malibang. Malibang sa ako. Ano ba yung ganyan. libog? Libog, masamot na ng libog dahil. Sayong ko iba libog. At sa Oo. sa'yo libog? Parang ano ka ba? Yung Confused? Confused kami nga. Din. Ganyan sa Sa amin din, amin. Bisaya din, Oo. libog, confused. Saan Anong school ka? School of Rock. Saint Homo erectus. Feeling ko, ka pa, Homo habilis, Phylum Chordata, Kingdom Animalia. Ganyan. Parang Kingdom ganyan. Animalia. Yeah, so guys. Tama na, Sen. Ayaw Thank nagbalit you. sa ko, Sen. Wa na, Sen. Way star. Sen, ayaw na pag-send og star sa malain ko sa imo pag mag-send ka paminaw. Paminaw lang yun. Paminaw. Nya, mas Paminaw. dako pag yun yung isend sa comment. Ay, ma-block. Block in real life. Di lang sa social media, ma-block. Sino pa ba? Hoy guys, we only have 4 minutes left. So magpaulan na kayo ng stars kasi 'di ba? We spend our time here Ano ba talking ginagawa to natin you sa guys. Manila? Chika lang. Wala. Actually, na-board ako. So, dinala ko si Pao dito. Sabi ko, Oo. Paolo, mag-renewal of friendship tayo dito doon sa ibang Tapos, lugar. At saka kamustahin ang mga kaibigan natin hindi naman nagpakita. Oo. Ano talaga, mga sasamang ugali ba? Pakisabi po ha, paki-message po kina Chrisette, kina Attorney Trixie, Paki-comment sa mga kina post Coco nila. Locoy, kay Joey. Pag nagla-live si Joey, i-comment nyo doon na masama yung mga ugali nila. Thank you, Chato. Hindi sila nagpapakita sa amin, hindi nila kami winelcome dito. Kay Tita Grace. Oo, mga ganyan. Kay Doc Ethel. Wala na. And also, kung may mga single dyan, or kung may mga kaibigan kayo na gusto nila yung palaaway sa Facebook, nandito lang po ako. Huwag na si Paolo kasi taken na yan. Nandito lang po ako. Hindi po kayo magsisisi. Si Sen na lang. Ay! Oh! Ayoko na. Bye, Sen. 700 stars. Thank you, Sen. Alterado, shout out. Maraming salamat. Fuck you. Besh, 700 stars. 500 ka lang. Ayoko na talaga. Ayoko na may karimal, Sen. Bahala ka sa buhay mo. Ay, pangarap ko na lang talaga Sige, may tanong ko. Kung jojowain ka ni Sen? Sen, saan Thank mo you. gusto una mag-date? sa Switzerland. Bakit? Davos, siguro. Ay, Davao sa day, no? Ambot ni Sen, magiging night time. Ha? Nang load, ambot ni Sen, magiging night Sabi ni time. John PC, super traffic daw. Thank you, Holberg Camarillo, Haha, James malituhan, Lin. Pa-shoutout to watching from Denmark and mabuhay, mga ka-DDS. Denmark. Hala, si Father na dito. Hi, Sis Jade. Nandito na po si Father. Ay, thank you, I Sa. love Ann. Thank you for the stars. 100 stars, I love. Actually, nandito lang talaga kami para humingi ng stars sa inyo, guys. So, mag-send na kayo ng stars. Kung meron. Ano, feeling ko may... Wow! May padog-dog na nagito sa iyo pa. Sa akin wala. Thank you, Lorena Enriquez. Salamat Thank you po so sa inyo. much. Mag-send pa kayo ng stars. Huwag na One kayong minute na lang! Huwag na... Ting, 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 Huwag na... na maligya SY Glow. 1 minute na lang! Ting, 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 ting. Ano? Huwag na kayong mahiya. Send na kayo ng 1,000. Nandiyan pa sila. Ayun pa. Ayun. So, wala. Ano to? Ano? Abracadabra, ang naulat. Amo may padtay akong burp. Ay, thank you, Chato Manalo again for 100 stars. Hala, mas active mga ano mo pa, no? Mas active mga Mamigay. mga supporters mo kasi namimigay talaga sila ng stars. Oh, babay na tayo because it's 7 o'clock na. Yeah. So guys, again thanks for tuning in. Thank you for your, Pakikinig. undying support. For the- Although there are times na medyo na kami anong tawag diyan pa, nanghihinaan ng loob. Nagdrama. Nagaling ko sa reaction. Hindi, dapat happy lang tayo sa life, and thank you for supporting us. Na-appreciate namin 'yan. Actually, I am seeing
a lot of messages online that you guys are chatting me mga ganyan-ganyan. Hindi ko nakikita kasi sobrang dami. Tapos kung magre-reply ako sa isang tao, dapat replyan ko lahat because I'm always fair. So hindi lang ako nagre-reply para fair kayong lahat. So may mga times na talaga na may nare-reply ako. Talaga. Pero guys, jowa na talaga ako. Yan lang yung huli kong si Sen nga. Si Sen na. Sen, langyaka. Sige na. Sige Thank na. you guys. Bye-bye. Bye. Thank you sa mga star senders. Love you all. Bye-bye.